Ang Ninuno. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Intoy. Taong 1960. Mandurriao. Narinig niyo na ba yung balita? Nakakatakot naman yung nangyari sa pamilya nila Esther. Abay, kulang na lang maging giniling ang katawan ng mga anak eh. Sinasabi ko na nga ba, aswang ang nakita ko nung isang gabi na tumatakbo sa kalsada. Ay sus Mariosep, ano bang nangyayari dito sa baryo natin? Wika ng isang ale habang kasama ang ibang tsismosa sa lugar. Ginabi ng uwi ang mag-asawang Esther at Islaw. Nadatnan ang tatlong anak. Wala ng buhay. Gutay-gutay na ang katawan na tila sinalakay ng mabangis na hayop. Wala na rin ang mga lamang loob at butas na ang mga bungo. Wala namang naabutang salarin ang mag-asawa. Kaso nga lang nakita nila ang mga butas sa dingding na pawid at bubong. Ay, kaya nga itong si Fidel. Palagi kong pinapaalalahanan na ikandado ang pintuan ng bahay. Lalo na kapag wala kami. Eh alam mo naman, minsan inaabot kami ng gabi sa pagtitinda. Ay mahirap na. Walang sinisino ang mga aswang. At kahit kaloob ng bahay, hindi nagdadalawang isip na pasukin. Wika ng isa pang ale. 3 buwan na mula nang mag-umpisa ang panggagambala ng mailap na aswang. Ni isa sa kanila, hindi pa nakikita ang itsura ng nilalang. Tila anino lang ito na napakabilis maglakbay. Kasabay ng napakabahong amoy na ilang minuto bago mawala sa hangin. Bagaman may ordinansa na ang kapitan na nag-oorganisa ng mga magroronda, subalit tila alam ng aswang ang kanilang bawat kilos. Kahit anong pag-ikot ang gawin ng mga taong bayan, nagagawa pa din silang masalisihan ng aswang. Hinala pa ng mga residente hindi lang nag-iisa ang nilalang, kung hindi isang pamilya o angkan. Sa magkakaibang lugar sa baryo nila namataan ang mga anino na magkakaparehong oras. Sa gilid ng nag-uumpukang tsismosa, naroon ang batang si Intoy, 10 taong gulang. Anak ng mag-asawang magsasaka na kagaya ng karamihan, halos gabihin na din sa pag-uwi mula sa maghapong paggawa. O Intoy, bakit ka nakikinig sa usapan ng mga matatanda? Mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Kung ayaw mong ikaw ang sunod na kainin ng aswang. Huwag mo nang gayahin yung mga chismosa. Ang aga-aga tinatakot ang mga sarili. Sige na, umuwi ka na. Wika ni Mang Pabling sa batang si Intoy. Wala naman po akong kasama sa bahay. Nasa bukid po si nanay at tatay. Sila kuya naman po, hindi ko alam kung saan pumunta. Sabi ni nanay, puntahan daw kita Mang Pabling. Dito muna ako hanggang makabalik sila kuya. Baka po sa bahay pa ako makain ng aswang eh. Tugon ni Intoy. Bagamat bata pa, matanda na ito kung mag-isip. Ganun ba? Ito talagang mga kapatid mo, oo. Late-late mo pa. Iniiwan ka ng mag-isa. O siya, mabuti pa sumama ka na muna sa akin. Mag-almusal ka na ba? Tanong ni Mang Pabling. Hindi pa nga po eh. Kamote lang yung nasa bahay. Sumasakit na yung tiyan ko dun eh. Mang Pabling, naamoy ko. Meron po kayong tuyo kanina pagdaan ko. May natira pa po ba? Kahit po yung ulo lang pwede na yun sa akin. Tugon ni Intoy. Hindi kadugo ni Intoy ang matanda.
Sadyang malapit lang ang pamilya niya dahil ito ang tumulong sa mga magulang nung unang salta pa sila sa baryo. Pumasok na sila sa bahay ni Pabling. Masaya naman ang matanda na ipaghain si Intoy. Mag-isa na lang sa buhay si Mang Pabling at hindi na nakapag-asawa. Kaya kapag naroon si Intoy at nangungulit sa kanya, nalilibang din ang matanda. Intoy, narinig mo naman ang usapan kanina, di ba? Siguraduhin mong mag-iingat kayo sa bahay nyo, lalo na kapag gabi. Huwag ka nang lalabas ng oras na yun Mahirap na baka maamoy ka ng mga aswang. Sa liit mong yan, mabilis kang mabibit-bit ng mga nilalang ng dilim. Wika ni Mang Pabling. Mang Pabling, hindi po ba kaya nila kapitan na patayin yung mga aswang? Kung tawagan na lang kaya nila yung mga militar. Di ba may baril sila? Di mas mabilis lang nilang mapapatay ang mga aswang. Tugon ni Intoy. Malaki ang bilib nito sa mga militar dahil malakas ang mga armas. Ngunit ipinaliwanag naman ng matanda kung bakit hindi pwede. Alam mo, Intoy, sa bansa natin, wala namang naniniwala sa aswang lalo na kung pumapatungkol sa batas. At saka wala silang oras sa mga ganyang bagay. Isa pa, walang ebidensya na meron talagang aswang. Kaya ang magagawa na lang natin mag-ingat. Wika ni Mang Pabling. Mang Pabling, may tao po bang kayang lumaban sa kanila? Yung bang kayang maparusahan o patayin sila? Kawawa naman po kasi yung anak nila Aling Esther. Mga kalaro ko po yun Tanong ni Intoy. Hinawakan na lang ng matanda ang ulo niya at napatingin sa malayo. Nang sumunod na araw, abalang naglalaro si Intoy sa bakuran. Nang makita ang may katandaang lalaki na may mga nakakatawang suot na kwintas at porselas. Lumapit siya ng bagya sa may bakod. Manong, ano po ba kayo? At saka, taga saan po kayo? Tanong ni Intoy. Abay, ano bang klaseng tanong yan? Siyempre tao ako. Bakit? Mukha ba akong halimaw o aswang sa paningin mo? Ako nga pala si Ka Andres. Naglalakbay ako sa iba't ibang parte ng bayan. Ito pa lang ang unang baryo na nakita ko. 3 araw na akong naglalakad baka may tubig ka dyan. Pahingi naman ako Uhaw na ako Wika ni Ka Andres. Hindi naman gumalaw ang bata at nakatitig lang sa kanya. Anong nangyari sa'yo, Iho? Huwag mo sabihing naihi ka na sa salawal mo. Abay, kung ayaw mo kong bigyan ng tubig, ayos lang naman. Sige na, maghahanap na lang ako sa ibang bahay. Muling wika ni Ka Andres. Naglakad na ito palayo habang si Intoy naman bumalik na sa paglalaro. Ibinilin sa kanya ng mga magulang at ni Mang Pabling na wag lalapit o makikipag-usap sa mga estranghero. Lalo na kapag humingi ito ng tubig dahil maaaring mandurukot ito ng bata o hindi kaya aswang. Kaya gano'n na lang ang naging reaksyon ng bata. Sa isip pa niya, matagumpay niyang naitaboy ang matanda sa ginawa. Pagsapit ng hapon, naikwento niya ito sa mga kapatid. Tumugon naman ang isang kuya na nakita rin niya ang ikinikwento ni Intoy. Nasa plaza at nagpapaikot-ikot. Pagsapit naman ng gabi, gano'n na lang ang sindak na bumalot kay Intoy. Nang makarinig ng mga sigawan sa mga kabaryo na tila nagkakagulo o may hinahabol. Ngunit wala sa mga kapamilya niya ang naglakas ng loob na lumabas ng tahanan. Pagsapit ng umaga, kaagad namang lumabas si Intoy para pumunta sa paboritong lugar
ng mga matatandang tsismosa. Nakita niyang naroon din si Mang Pabling, nakaupo lang sa isang sulok. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Intoy? Hindi maganda sa bata ang sumasali at nakikinig sa usapan ng matatanda. Huwag mo sabihin mag-isa ka na naman sa bahay niya. Tanong ni Mang Pabling. Mang Pabling, gusto ko lang naman malaman kung ano po yung nangyari kagabi. Nakakatakot po yung mga sigawan eh. May nakita po ba silang aswang? Siguro po yung yung matandang estranghero na nakita ko kahapon. Yun po yung aswang. Manlalakbay daw po siya eh. Tugon ni Intoy. Iyo, masama ang magbintang sa kapwa. Lalo na kapag wala ka namang patunay. Baka imbes na makatulong ka sa problema, mas lalo pang mapalala kaya hayaan mo na ang mga matatanda sa usaping ito. Malinaw ba? Wika ni Mang Pabling. Ngunit nanatili lang si Intoy sa hindi kalayuan sa umpukan. Napag-alaman niya na ang kaguluhan kagabi. May nakitang nilalang ang asawa ng isang buntis na residente sa silong ng bahay. Nung una akala ng lalaki normal na baboy ramo. Ngunit nang lapitan, nag-anyong tao at kamuntikan pa siyang makalmot. Habang sumisigaw tila nagulat naman ang aswang at tumakbo papaalis sa lugar. Doon na naglabasan ang ilang mga kalalakihan para tumulong. Kaso nga lang kaagad namang nawala ang aswang sa dilim. Matapos namang makibalita ni Intoy, naisipan niya nang umuwi dahil sa pagkabagot. Habang naglalakad, muli niyang nakita ang estrangherong matanda na papasalubong sa kanya. Natakot si Intoy dahil maaaring ito na ang aswang. At kung sakaling makita, siguradong kakainin siya. Kaya nagtago kagad si Intoy sa gilid ng daan na may matataas na talahib. Narinig niya ang marahang yabag ng matanda na papalapit sa kinaroroonan niya. Hanggang sa tumigil ito sa mismong harapan ng pinagtataguan ni Intoy. Bakit ka naman nandyan sa damuhan? Mamaya may ahas dyan, matuklaw ka pa. Sige ka, ikaw din. Masakit matuklaw ng ahas. Wika ni Ka Andres. Hindi naman kaagad nakagalaw si Intoy dahil sa sobrang takot. Hindi niya alam ang gagawin. Paslit lamang siya. Walang magagawa kung sakaling atakihin ng matanda. Hindi naman tumugon ng bata. Hinayaan na lang ito ng estranghero at nagpatuloy na sa paglalakad. Pakiramdam ni Intoy, tila sasabog na ang puso sa kaba sa pag-aakalang mamamatay na siya ng mga oras na yun. Nang maramdamang wala na ang matanda, kumaripas na ito ng takbo pauwi sa tahanan. Nanlaki ang mga mata ni Intoy nang makita ang tinatakasang matanda. Ngunit nagtataka siya kung bakit kausap ito ng mga magulang. Nag-alala si Intoy at nagmamadaling lumapit sa mga ito. Mabuti naman nakauwi ka na. Ikaw talagang bata ka. Ang aga pa. Nasa galaan ka na. Wika ng ama. Nakita ni Intoy na tila may mga paninda ang matanda. Mga halamang gamot na nakalagay sa mga botelya. Napansin din niya ang ahas na nasa loob ng malaking botelya. Ayon sa mga magulang, nagtitinda ng mga halamang gamot ang matanda at naglalako sa iba't ibang baryo. Hindi naman magawang kumalma ni Intoy sa pag-iisip na ito talaga ang aswang sa lugar. Dahil sa kuryosidad, matapos makapamili ng mga magulang ng langis, pampahay dito sa sumasakit na balakang, mabilis na pumuslit si Intoy at sinundan ng matanda. Huminto naman ng matanda sa mga bahay-bahay para ialok ang paninda. Habang si Intoy naman,
Nais na mapatunayan na ito talaga ang aswang na namemerwisyo sa lugar. Ang plano ng bata, isusumbong niya kaagad sa kapitan. Dahil sa pagkalibang sa pagsunod sa matanda, hindi niya namalayan ang oras. Napansin lang niya na madilim na ng matalisod sa bato at napatingala sa langit. Patay na. Ginabi na ako ah. Mapapagalitan na naman ako nila tatay nito eh. Kailangan ko nang makauwi. Wika ni Intoy sa sarili. Ngunit nang muling lingunin ni Intoy ang matanda, bigla na lamang itong nawala. Tumakbo siya papalapit sa huling bahay na hinintuan. Ngunit wala na ito at naisip niya na nakatakas na naman ang aswang. Habang naglalakad pa uwi, napapalingon pa ang bata sa paligid habang iniisip kung paano siya napunta sa ganong sitwasyon. Ang nais lang naman niya, makatulong sa baryo na matugis ang nilalang na kinakatakutan ng mga tao. Hanggang sa may nabangga siya, hindi niya kagad ito napansin dahil sa dilim ng daan. Aray! Ang sakit, pasensya na po kayo ha. Hindi ko po sinasadya. Natigilan si Intoy. Pagkatingala sa itaas, napansin niya ang kulay pula na mga mata. Sa sobrang takot, kumaripas na ito ng takbo pauwi ng tahanan. Subalit walang plano ang nilalang na hayaan siyang makaligtas. Lalo na't paborito ng mga aswang ang karne ng bata dahil iba ang karne nito kaysa sa matanda. Mabilis itong nakasunod sa bata at hindi magawang sumigaw ni Intoy. Dahil walang lumalabas na boses, paubos na rin ang lakas niya sa patuloy na pagtakbo. Ngunit kailangan niyang makalayo sa aswang at wala na siyang oras na huminto at magpahinga. Subalit bigla na lamang itong natalisod sa isang nakausling bato sa daan, dahilan para magpagulong-gulong siya sa kalsada. Galos sa pisngi, siko at tuhod ang natamo ng bata. Umiiyak na rin ito dahil sa kawalan ng pag-asa. Pawak na sa kanya ang aswang. Ngunit nakarinig siya ng pagsigaw kasabay ng pagbangga sa nilalang. Napanatag ng bagya si Intoy dahil alam niyang may tumulong sa kanya. Sa wakas nagpakita ka ding huklubang aswang ka. Sinong mag-aakala na dito kita makikita sa baryong ito, Solomon? Mukhang naubos na ang swerte mo ah. Hindi bale, hindi lilipas ang gabing ito na walang tutumba sa atin. Wika ni Ka Andres. Nakilala ito ni Intoy, ang estrangherong nagtitinda ng mga gamot na si Ka Andres. Nakatulala lang si Intoy at pinapanood ang pakikipaglaban ng matanda sa aswang. Naglabas ng itak si Ka Andres at dinuraan nito ang talim bago sumugod sa aswang. Panay naman ang ilag ng nilalang sa bawat patama ng matanda. Pakialamero ka talagang manggagamot ka. Sana pinatay kita nung may pagkakataon ako eh. Tama ka. Isa sa atin ang tutumba ngayong gabi. At sisiguraduhin kong ikaw yon. Wika ni Solomon at sumugod ng buong lakas kay Ka Andres. Tinamaan sa balikat si Ka Andres. Mabuti na lamang nailihis niya ang pag-atake dahil siguradong mamamatay siya kung sa puso tinamaan ng kuko. Subalit malubha pa rin ang natamo niyang pinsala. Kasunod nito, sinusuntok pa ng aswang sa sikmura ang matanda. Tumalsik si Ka Andres, pati na rin ang nakasugbit sa kanyang bewang nasisidlan. Muli namang bumangon si Ka Andres at pumorma ng pagtaga. Malakas ang pagwasiwas ng matanda ng itak. Bata, bilisan mo. Buksan mo yung sisidlan. Hanapin mo ang puting punyal, magmadali ka! Wika ni Ka Andres sa nakatulalang bata.
hindi pa rin niya lubusang maiproseso sa utak ang mga nagaganap. Subalit sinunod ng bata ang utos nito. Kinuha niya sa sisidlan ang punyal. Kulay ginto ang hawakan at kulay puti ang talim. Manong, nakuha ko na po, ano pong gagawin ko? Wika ni Intoy. Nang marinig ito ng aswang, nagunahan pa sila ni Ka Andres na makalapit sa bata. Doon lang nagpasya si Intoy na kumilos. Tumayo ito at iniwasan ang aswang. Gumulong siya sa lupa upang maiwasan ang atake. Matagumpay na naiabot ni Intoy ang punyal kay Ka Andres. Pagkatapos nagtago na sa puno. Habang yung manggagamot naman, napansin ni Intoy na tila nag-iba ang presensya. Mukha na itong ibang tao at hindi na iyon ang matandang nakikipaglaban kanina. Sumugod si Ka Andres sa aswang. Mabilis ang atake nito at halos hindi masundan ng aswang. Isa-isa nang tumama sa aswang ang bawat pagsaksak. Hanggang sa tumama sa leeg ni Solomon ang huling atake ni Ka Andres. Kasunod nito, ang pagsaboy ng matanda ng kung anong likido sa katawan ng nilalang at kaagad na sinilaban. Nagliwanag ang buong paligid dahil sa nagniningas na katawan ni Solomon. Pasensya ka na bata ha. Kailangan mo patuloy masaksiyan ng ganitong karahasan. Pero ito lang ang pamamaraan upang matigil na ang pamiminsala ng aswang. Wika ni Ka Andres. Hindi nagtagal. Hinatid na ni Ka Andres ang bata sa mga magulang nito. Pinaliwanag ni Ka Andres kung sino ba siya at kung ano ang dahilan ng pamamalagi niya sa baryo. Labis ang paghanga ni Intoy sa matanda. Ito ang matagal niya nang ipinagdarasal na dumating upang matulungan silang mawakasan ang pamiminsala ng nilalang. Mabilis na kumalat ang balita at marami pang tao na pumunta kay Ka Andres upang matulungan sa mga suliranin upang mapinsala ang mga aswang. Sa gabay ng matanda at kooperasyon ng mga residente, isa-isang naitaboy ang mga salot sa baryo. Hanggang sa nagbinata si Intoy, nakatatak na sa kanyang isipan ang matandang naging bayani nung kabataan niya. Si Ka Andres na may puting punyal, ang mamamatay aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Sebio. Taong 1973. Masbate. Tao po, Tata Pulet. Ay magandang umaga po, si Sebio po ito, anak ni Artemio. Nariyan po ba kayo? Wika ni Sebio. Inutusan siya ng ama na pumunta sa tahanan ni Tata Pulet upang makahingi ng langkwas na ihahalo sa burong kuyog. Ano ba? Napakaingay mo ay kaaga-aga. Bingi ka ba? Kanina pa ako sumagot. Alam ko naman yan. Ikaw si Sebyong tamad. Ano nga uli ang kailangan pa? Hindi man lang ako nakapag-almusal. Nandito ka na kagad. Tugon ni Tata Pulet. 6:00 pa lang ng mga oras na ito. Ayaw ng binata na nakikita siya ng mga kabaryo. Siguradong aasarin siyang supot at tatanungin kung kailan magpapatuli. 17 anyos na si Sebio, subalit labis ang katuwagan at takot sa dugo. Napag-iwanan na ito ng ibang kabataan. Kaso nga lang wala namang magawa ang mga magulang. Hindi nila mapilit ang anak. Dahil kung dadali na ito sa magtutuli, bigla na lang itong nawawalan ng malay o hindi kaya naman nakikipaghabulan sa mga pinsan at magulang sa pag-iwas. Pasensya na po kayo, Tata Pulet. Si tatay kasi bumili ng binurong kuyog.
Kailangan niya daw po ng langkwas para doon eh. Kung maaari po sanang makahingi, kahit kaunti lang po. Wika ni Sebio. Kakaunti. O isang balde ka ma. Balak mo yatang ubusin yung mga tanim kong langkwas. Ang mabuti pa, doon ka sa may likod ng bahay kumuha. Doon nagsisiksikan lahat ng mga langkwas. Sige na, mag-aalmusal pa ako. Tugon ng matanda habang naglalakad papasok sa tahanan. Habang si Sebio naman, dumiretso na sa likod ng bahay. Nag-umpisang manguha ng mga langkwas. Ito ang halaman na hawig sa luya ang ugat, ngunit mas mahina ang anghang. Mainam itong ihalo sa mga burong isda upang matanggal ang lansa. Maya-maya pa maglalabasan na ang mga kababata at kakilala. Siya na naman ang magiging tampulan ng tukso. Maputik sa lugar at nagukay pa ang binata, kaya natagalan siya sa lugar at kailangan ng makauwi. Kasagsagan ng pag-uukay ni Sebio, may napansin itong bagay na kumikislap tuwing tatamaan ng sinag. Sandali ka. Ano ba yung nakikita kong makintab doon sa dulo? Kaso mas malalim yata yung putik doon. Mamaya malinta pa ako eh. Eh di bale na nga. Wika ni Sebio. Hindi niya na pinuntahan ang bagay. Inisip na bubog lang ito kaya makintab. Kaso nga lang may bulong sa isipan niya. Puntahan pa rin ang bagay at dahil sa kuryosidad, hindi napigilan ni Sebio ang sarili. Sinawalang bahala na lang niya ang putik. At gano'n na lang ang tuwa ni Sebio nang makita na isa itong lumang barya na gawa sa tanso at may kakaibang simbolong nakaukit sa barya. Maganda tong palawit sa kwintas ah. Mabuti pa, itago ko na lang muna. Baka mamaya sabihin ni Tata Pulit sa kanya to eh. Baka bawiin. Wika ng binata sa sarili. Isinilid niya ang barya sa bulsa. Nang makakuha ng tamang dami ng langkwas, pumunta na ito sa pinto ng matanda. Tata Pulit, si Sebio po uli ito. Maraming salamat po sa langkwas ha. Uuwi na po ako. Wika ni Sebio at kaagad nang umuwi ng tahanan. O anak, ano nangyari sa'yo? Ang sabi ko lang manghingi ka ng langkwas, hindi maligo sa kanal. Bakit ganyan yung itsura mo? Maligo ka muna bago ka pumasok ng bahay ha? Wika ng ama ni Sebio. Tay, si Tata Pulit po eh. Ayaw ipagalaw yung mga tanim sa harap ng bahay niya. Makakalbo daw kaya doon ako pinakuha sa likod ng bahay. Panay putik naman po doon eh. Tugon ni Sebio. Dumiretso naman si Sebio sa palikuran para maligo. Nakapa niya ang barya na nasa bulsa. At nang maugasan, mas lalo siyang namangha sa kagandahan nito. Aba, talagang ang ganda nito gawing kwintas ah. Kita mo, may butas pang pasokan ng 3. Mabuti na lang ako ang nakapulot. Siguradong ako lang ang may kakaibang kwintas sa baryo. Wika ni Sebio sa sarili habang nakangiti. Pagsapit ng hapon, dumating na ang tiyahin mula sa Masbate. Anak, halika muna sandali ha. Magmano ka sa tiya mo. Sebio anak, ihanda mong damit mo pang 1 linggo. Bukas pupuntahan natin ang lolo. Tinamaan ng matinding sakit eh. Tingin nga nila, hindi nakakayanin ang katawan niya. Wika ng ama. Nagulat si Sebio sa nalaman. Malapit ito sa lolo kaya naalala niya ang mga pinagsamahan. Mabilis na kumilos si Sebio at nag-ayos ng gamit. Sa tahanan naman nila Tata Pulit, habang nagsasagawa ng ritual, pagpapasalamat sa mga engkanto at engkantada,
Naramdaman nito ang puwersa ng isa sa mga agimat na tila muling nabuhay. Mukhang nakakuha ng panibagong amo ang tansong barya ng mga engkanto. Akalain mo, sa batang supot na punta. Wika ni Tata Pulit. Nang gabing ito, naisipan ni Tata Pulit na maglakad papunta sa tahanan ni Sebio. Hindi para bawiin ang medalyon, kundi para ipaalam sa binata ang responsibilidad ng pagiging may-ari ng tansong barya ng mga engkanto. Hanggang sa nakita nito si Sebio, nakaupo sa labas ng bakuran. Mapayapa ang gabi, ano? Ito ang masayang parte ng pagiging tao. Ang maging masaya sa mga simpleng bagay. Wika ni Tata Pulit. Ano pong sadya nyo dito, Tata Pulit? May kailangan po ba kayo sa akin? Tanong ni Sebio. Ikaw ang napiling bagong may-ari ng tansong barya ng mga engkanto. Alam kong hawak mo ang barya. Huwag kang mag-alala. Sa'yo na yan. 5 dekada nang natutulog ang medalyon pero ngayon, nahanap ka na niya. Ingatan mo yan. Matutulungan ka ng tangan. Iwasan mong ihiwalay sa katawan mo. Maraming engkanto na magtatangkang agawin yan. Kaya hanggat maaari, huwag mong hahayaan na mahawakan niya ng iba. Wika ni Mang Pulit. Natulala si Sebio sa narinig. Hindi niya alam kung seryoso ba ang matanda o binibiro lang siya. Ngunit alam niyang walang ibang nakakita sa kanya nang pulutin niya ang barya. Sana nga po totoo yung sinasabi nyo. Kailangan kong milagro para mapagaling ang lolo ko eh. Bukas po tatawid kami ng dagat para bisitahin si lolo. Ang sabi ni tatay, hindi na daw magtatagal ang buhay niya. Wika ni Sebio. Alam mo, Sebio, normal sa buhay ng mga mortal na marating ang dulo. Wala naman yan sa tagal ng inilalagi mo sa ibabaw ng lupa. Kung hindi sa layunin at misyon mo sa mundo. Isipin mo na lang, nagawa na ng lolo mo ang lahat ng misyon niya sa mundo ng mga mortal. Wika ni Tata Pulit. Kasabay ng pagtapik sa likuran ni Sebio at marahang naglakad pa uwi. Pero kung ang dahilan ng sakit niya ay mga nilalang ng dilim o hindi kaya may sa kaliwa, mukhang ito nga ang tamang panahon para muling mabuhay ang medalyon. Wika ni Tata Pulit sa sarili. Kinaumagahan. Bago sumikat ang araw, nasa pantalan na ang mag-anak. Nag-aabang sa pinakaunang biyahe patawid ng isla. Pagkarating, walang sinayang na oras ang apat at kaagad na pumunta sa tahanan ng lolo. Nasa pinto pa lang, naramdaman na ni Sebio. Mabigat ang paligid sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ito ang unang beses na nangyari ito sa kanya. Hoy Sebio, kumusta? Ang laki mo na. Ano? Tuli ka na ba? Wika ng pinsan. 22 anyos. Likas na mapang-asar. Hindi ito pinansin ni Sebio. Wala sa kondisyon si Sebio para makipag-asaran sa pinsan. Nagtataka pa rin ang binata dahil tila hindi siya mapakali dahil sa mabigat na presensya sa palibot ng bahay. Ano ka ba, Minyong? Alam mo nang may problema sa bahay. Nagagawa mo pang magbiro. Magtino ka nga. Wika ng isa pang pinsan, si Agustin. Hanggang sa nakita niya ang lolong nakaratay, namaga ang paa at hinang-hinana ang itsura. Ayon sa tiyahin, nung 1 buwan malakas pa naman ng lolo, nagkatay pa nga ito ng baboy nung kaarawan ng isang apo. Kaya gano'n na lang ang pagkagulat ng mga kamag-anak. Nang ipatingin naman nila sa doktor ang matanda,
May komplikasyon na sa katawan ng matanda na matagal nang may pinsala at sinisingil na siya ng sariling katawan. Ngunit ayaw namang maniwala ng mga tiyahin ni Sebio. Wika pa ng isa. Sigurado siyang may gumante sa matanda. Sa dami ng mga nakaalitan sa lugar na nakaaway sa lupa, hindi nila matukoy kung sino. Sebyong, mabuti pa. Magpalit ka na ng damit ng pambahay. Minyong, samahan mo nga ang pinsan mo. Wika ng ama. Nang mga oras na yon tulog pa ang lolo, kaya minabuti nilang wag muna itong istorbohin. Nang papaliko na ng kwarto, nakasalubong nito ang isa pang tiyahin na si Tia Berta. Nandito na pala ang magaling kong kapatid. Kung hindi pa nag-iingalo si tatay, hindi mo pa maiisipang bumisita. Wika ni Tia Berta. Ito ang panganay sa magkakapatid. Tumanda ng dalaga. Siya ang nag-alaga sa ama simula nang mag-alisan ang mga kapatid at nagkapamilya. Sa palagay pa ni Sebio, malaki ang tampo nito sa mga kapatid dahil tila nakalimutan na ng mga ito ang ama. Imbis na magmano si Sebio, natakot siya sa tiyahin kaya dumiretso na lang sa banyo. Grabe talaga si Tia Berta. Hanggang ngayon ang tapang pa din naalala ko pa nga, halos baliin niya yung patpat kakapalo sa akin Wika ni Sebio sa sarili. Bandang 4:00 ng hapon, nakita ni Sebio na naupo na si Lolo Gino. Kaagad naman itong lumapit at nagmano. Nagulat si Sebio nang maramdaman. Biglang lumamig ang palawit ng kwintas. May kuryenteng dumaloy sa buong katawan. Mabuti naman at apo, nakarating kayo ng ligtas. Ayoko sanang madatnan niyo ko sa ganitong kalagayan pero mukhang malapit na ding matapos ang paglalakbay ko sa mundo. Wika ni Lolo Gino. Hindi makatingin si Sebio sa mukha ng lolo. Bukod sa sobrang awa sa matanda, nagtataka siya dahil patuloy sa paglamig ang tansong barya. Dahil doon napilitan siyang ilabas ang kwintas. Nagtataka ang binata nang makita ang barya. Normal naman ang itsura ng palawit. Subalit tila nagbago ang mga katagang nakaukit. Tanda niya ang itsura nito bago sila bumiyahe papunta sa lugar ng lolo. Subalit ngayon tila nadagdagan na ang mga nakasulat. Naalala ni Sebio ang mga sinabi ni Tata Pulit nung nagdaang gabi. Subalit hindi niya alam kung paano ito gagamitin o papaganahin. Ayo, maaari ko bang makausap sandali? Wika ng matanda na nakaupo sa silya. Ito ang kaibigang albularyo ni Lolo Gino na sinisikap mapagaling ang matanda. Nagtataka man, naglakad ang matanda sa labas ng kabahayan at sinundan naman ito ni Sebio. Iho, sabihin mo, saan mo nakuha yung suot mong kwintas? Siguro naman, alam mo kung anong uri ng barya ang hawak mo. Wika ng albularyo. Pagmamay-ari po ito ng matandang kapitbahay namin. Ang sabi niya, ako ang bagong may-ari ng tansong barya ng mga engkanto. Bakit ho? Tugon ni Sebio. Iyo, sa tingin ko, maaari mo yang gamitin para mapagaling ang lolo mo. Alam ko na wala ka pang kaalaman kung paano manggamot. Pero yung kakayahan ng medalyon, maaaring ito ang lunas sa kapansanan ng lolo mo. Wika ng albularyo. Dinetalya ng matanda ang mga gagawing hakbang ni Sebio. Nakadepende sa kanya kung tubig inumin ba o kaning puti ang gagamitin para mailapat ang lunas mula sa medalyon.
Ginawa naman ni Sebio ang ritual sa bahay ng albularyo. Naisip nilang doon ito gawin dahil maaaring nasa palibot lang ng bahay ang may gawa ng sumpa. Ilang oras silang nasa loob ng kubo ng ermitanyo at nang lumabas, dala na ang botelya ng tubig na ipapainom sa lolo. Lolo Ben, pwede po bang palabasin natin na kayo ang gumawa ng gamot na yan? Natatakot po ako eh. Baka kapag nalaman ng mga may interes sa medalyon, mas lalong malagay sa peligro ang pamilya ko. Pakiusap ni Sebio. May punto ang binata. Wala pang kakayahan si Sebio na kalabanin ang mga nilalang na susubok na kunin ang kwintas. Kung ganoon, huwag kang mag-alala. Walang makakaalam sa sikreto mo. Ingatan mo yan dahil handang pumatay ang mga taong nais kumuha ng kapangyarihan ng gamit. Tugon ng manggagamot. Nang makabalik sa tahanan ni Lolo Gino, kagad na lumihis ng daan si Sebio at namasyal muna sa labas ng bakuran. Umaasa siyang gagaling na ang lolo. Umaasa siyang mapapatay na ang nagbigay ng sumpa. Habang naglalakad may nakasalubong si Sebio. Isang babae na tila nasa edad 30. Nakatitig ito sa kanya habang naglalakad. Sa pagkakataong iyon uminit ang kwintas. Akma pa sana niya itong ilalabas sa pagkakatago, ngunit naalala niya ang bilin ng albularyo. Naghinala si Sebio sa nasalubong na ginang at sinundan ito ng palihim. Nagtaka naman ang binata dahil papunta ang babae sa likod ng bahay ni Lolo Gimo. Mula sa hindi kalayuan pinagmasdan niya ang gagawin ng babae. Tila may ibinabaw nito sa mismong likod bahay, malapit sa kwarto ng lolo. Ilang sandali pa ay umalis na din ito. Kailangan malaman ito ni Lolo Ben. Masama ang kutob ko sa babaeng yun ah. Wika ni Sebio sa sarili. Nang makabalik ng tahanan, naabutan niya si Lolo Gimo na tila hindi galing sa karamdaman. Lolo Ben, may sasabihin lang po ako sa inyo. Bulong ni Sebio at pumunta muna sa bakuran. Lolo Ben, kanina po habang naggagala ako sa labas, may nakasalubong akong babae. Bigla pong uminit yung kwintas kaya sinundan ko eh. Nakita ko po yung babae. Parang may binaon sa likod ng bahay ni Lolo, malapit sa kwarto niya. Wika ni Sebio. Nang marinig naman ito ng manggagamot, tinawag niya ang ilan sa mga lalaking apo. Pumunta sila sa likod ng bahay. Nahukay nila ang garapong may laman na kung anong bagay. Ayon sa matanda, ito ang nagdudulot ng kamalasan at pagkakasakit ng lolo. Wala itong agarang epekto. Subalit paglipas ng panahon, masisira ang pamilya ng pinatawan ng sumpa. Parang sobra naman ata ang galit ng babaeng naglagay nito sa bahay niyo. Malaking halaga ang kabayaran ng pagsasagawa nito. Minsan buhay pa ang kapalit. Sebio, namukaan mo ba yung babae? Tanong ni Lolo Ben. Nang ilibot ni Sebio ang mga mata, napansin niya ang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Napakatalim ng titig sa kanya. Siya po yun. Sigurado po ako. Wika ni Sebio. Nang mapatingin si Lolo Ben sa babae, marami nitong umalis. Naglakad papalayo. Ngunit nang habulin nila bigla na lang itong nawala sa makapal na kakahuyan. Nang makabalik naman sa tahanan, pinag-usapan ng mag-anak kung ano kaya ang tunay na dahilan kung bakit ito pinunterya si Lolo Gino. Hanggang sa ito na mismo ang nagpaliwanag. Sa tagal ng panahon inamin nito na bukod sa asawang namayapa, nagkaroon siya ng karelasyon na galing sa angkan ng aswang na mangkukulam. Nagbunga ito
Subalit naduwag siyang panagutan dahil maigpit ang mga magulang at ayaw niyang mapaya ang asawa. Napagpasyahan ni Lolo Gimo at ng kabit. Ilihim na lamang ang lahat para sa ikakatahimik ng baryo. Sa makatuwid, anak ni Lolo Gino ang babaeng nakita nila. Kapatid sa labas ng tatay at siya'y ni Sebio. Labis ang pagkabigla ng lahat sa nalaman. Pagsapit ng gabi muling nakaramdam ng pagkabalisa si Lolo Gino. Pinagpapawisan ito at ayon sa kanya, maalinsangan ang paligid kaya binuksan ang mga bintana. Ngunit sa pagbukas niya, tumambad ang babaeng mangkukulam. Nagbabanggaan pa ang ngipin ng dahil sa galit. Wala kang karapatang mabuhay. Namatay si nanay ng may pot at pagdurusa. 3 dekada niyang pinasa ng kasalanan yung dalawa. Ni hindi mo man lang siya naisipang kamustahin. Wika ng aswang. Sa puntong iyon hindi na makahinga si Lolo Gino. Nang papasugod na ang babae sa matanda, humarang si Sebio. Natamaan ng kuko nito ang medalyon. Tumilapon ang aswang sa hindi malamang puwersa, kasabay ng unti-unting pagbabalik sa anyong tao. May napansing usok si Sebio na lumabas sa katawan ng babae at pumunta sa loob ng medalyon. Ayon sa albularyo, tuluyan na itong nilisan ng itim na karunungan. Kaya ordinaryong babae na lang ang nasa harapan at walang malay. Nang gabing iyon, nagpasya si Lolo Gino. Imbis na kamuian at itaboy ang babae, ninais nitong kupkupin sa tahanan at bumawi sa 3 dekada ng pagkukulang. Sinabi naman ng babae na hindi niya alam kung mapapatawad niya pa ang amang nag-iwan sa kanila. Ngunit iginiit naman ni Lolo Gino na bigyan lang siya ng pagkakataon upang makabawi. Habang si Sebio naman, napansin ang simbolo sa kwintas na nagkaroon ng kulay itim na tila maliit na bato. Sa pagsusuri ng binata, may 7 simbolo ang naroon, nakapaikot sa barya. Napangiti na lang si Sebio dahil alam niya sa sarili na marami siyang matutuklasan sa medalyon. Mabuti naman napagaling mo ang lolo mo sa naibigay na sumpa. Halos mamatay na siya eh. At ikaw naman, Amelia, wag mo nang uulitin yung ginawa mo kay tatay. Total magkapatid naman tayo eh. Wika ng ama. Bigla namang kumunot ang noo ni Amelia. Ha? Anong sumpa? Wala naman akong nilagay na sumpa kay tatay ah. Yung ritual lang para malasin ang bahay na to. Kaya ako may binaon sa bahay nyo. Pero wala akong pinataw na sumpa. Tugon ni Amelia. Nagulat ang lahat sa narinig. Kung totoo ang sinabi ng dalaga, ang ibig sabihin may isa pang mangkukulam na nasa baryo ang nagpataw ng sakit. Ang buong akala nila tapos na ang lahat at magiging payapa na ang pamilya. Kinagabihan, ganun na lamang ang sindak na naramdaman ni Sebio. Habang nasa banyo sa labas ng tahanan, nakarinig ito ng mga kaluskos. Ang buong akala niya ay mga manok lang na palipat-lipat ng sanga dahil sa mga pagaspas. Maya-maya pa tumahimik na ang paligid. Ngunit palabas na sana si Sebio sa banyo. Nanigas siya sa kinakatayuan. Nasa bintana sa kusina ng bahay ang isa pang aswang at nakasilip. Napakahaba ng buhok. Hindi niya malaman kung lalaki ba o babae. Hindi sinasadyang natapakan niya ang tuyong sanga at lumikha ito ng ingay. Pag-angat niya ng ulo, nasa harapan na ang halimaw. Napakabaho at napakapangit ng muka. Inatake nito si Sebio at kagad na bumagsak sa lupa. Habang sakal ng aswang,
Paulit-ulit siyang inuntog sa lupa ng nilalang. Ngunit tila wala namang nararamdaman na kahit ano si Sebio. Hanggang sa tila may bumuo sa kanyang isipan. Sinuntok niya ang aswang. Matapos nun, nawalan ng malay ang nilalang at bumagsak sa lupa. Tumawag naman ng tulong si Sebio. Itali natin yung aswang hanggang sa mag-umaga nang malaman natin kung sino yan. Wika ng ama. Habang si Sebio naman hindi pa rin makapaniwala sa nangyari, napatumba niya ang nilalang. Pagsapit ng liwanag, doon niya nalaman kung sino ang nangkulam kay Lolo Gino. Ito pala ang mismong asawa ng bunsong anak na lalaki ni Lolo Gino. Maging ang asawa nito ay hindi makapaniwala. Ayon sa mangkukulam, binawi ni Lolo Gino ang dapat na lupang para sa kanilang mag-anak. Binigyan sila ng parte na nasa kasukalan kaya nagalit ito. Nag-aayos na ang pamilya sa lugar nang bigla itong bawiin sa kanila. Hindi akalain ng matanda na nagtanim pala ng sama ng loob ang babaeng pangiti-ngiti lang at akala nilang likas na mabait. Kaya naman kinausap ito ni Lolo Gino. Nagkaroon sila ng kasunduan. Sa huli, naging maganda naman ang resulta ng pagpunta ni Sebio sa Masbate. Lahat ng problema ay nabigyan ng solusyon. Hindi din nila pinatay ang aswang na iyon dahil asawa ito ng kanilang anak. Para din kay Lolo Gino, isang magandang pagkakataon ang naganap upang maitama niya ang lahat ng kasalanan. Malaki naman ang pagpapasalamat ni Sebio. Naresolba niya ang lahat sa tulong ng tansong barya na nagmula sa engkanto. Ang Ninuno.